spotted sa isang mall. Kamukhang kamukha ng K-pop idol. Siya nga kaya yon o ka-look-alike lang? Ang BTS o Bangtan Sonyeondan na ang ibig sabihin, Bulletproof Boy Scouts, ang isa sa pinakasikat na boy band hindi lamang sa Korea ngayon kundi sa buong mundo. Sina RM, Jungkook, Suga, J-Hope, V, Jimin at Jin. Huli silang nag-concert dito sa Pilipinas noong 2017. Pero nagkagulo kamakailan ang mga ARMY o yung fans ng BTS nung nag-viral ang post na ito kung saan ang isang miyembro ng BTS na si Park Jimin parang nasa isang mall daw dito sa Pilipinas. Pero sino ba siya? Ang OPA na pinagkaguluhan. Si J-Mart at ang pictures noong isang taon pa raw nakunan. Muli nga lang daw itong nag-viral. That time po, nanood po kami ng first movie po ng BTS. May nakapansin na po sa akin na parang pinagbubulungan na po ako. Na-curious na lang po kung bakit ganun. Nakatingin pa po sila sa akin. Nagkataon lang daw na naka-face mask siya noon habang nagmumol dahil inuubo siya. Hanggang dinagsana siya na gustong magpa-picture. Bigla pong nagsigawan yung mga tao, bigla po nagtilian. Basta bigla po siyang lumapit, tapos kuya pwedeng pa-picture. Kamata mo si Park Jimin. Nahiya na lang din po ako tumanggi. Proud po kami kay Jay. Masipag si Jay, masipag talaga. Tapos mabait. Pero bago pa raw siya kuyugin ng mga naunsyami, si J-Mart, certified BTS fan din daw. Meron nga rin siyang sariling boy band na inspired ng BTS, ang Sevensation. Na-flatter na kinabahan. Kasi po, siya po yung parang ina-idolize sa isang grupo. Hawig ko nga daw po sa mata. Pares po kami nawawala ng mata kapag humingiti. Pero aminado itong si J-Mark. Marami pa siyang kakaining bigas para maging kamukha talaga ni Park Jimin. Kapag sinasabi po nila yun, napapangiti po ako. Ngunit dahil sa viral posts, inulan din siya ng batikos. Magmask ka na lang, wag mo nang tanggalin yan. Bumaba yung self-confidence ko. Na-depress po ako ng that time. Gusto ko lang pong sabihin sa kanila na magdahan-dahan din po sa sinasabi nila sa tao. Yeah! Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para mas lalo niya pang idoluhin ang BTS. Si Sam naman na mula sa Naik sa Cavite, talaga raw malaopa ang arrive. Suki nga raw siya ng iba't ibang K-pop events. At ang kanyang idolo, si V ng BTS pa rin. Yun nga po yung isa sa mga signature na looks ni V. Yung eyes niya very specific, very unique. Parang it's a big responsibility. Kasi po, syempre, idol mo yun. Tsaka ayaw mo na matarnish yung image nila. Sa dami ng kanyang mga sinalihang K-pop events, si Sam meron ng screen name, Sam Lee. As of now, meron na po akong 100+ thousand followers sa Facebook. Nung nag-start na po sila mag-invite sa akin sa event, doon na po ako ma-attend as guest. Sobrang fulfilling po sa akin. Marami rin ang naiintriga kung meron ba siyang dugong Koreano. Pero paglilinaw ni Sam, purong Pinoy siya. Hindi rin daw siya nagparitoke. Nakakatawa na lang po. Minsan nakaka-apekto po, pero to be honest, wala pa po akong pinaparitoke para maging kamukha si V. Purely lang po talaga. Inaaral ko lang kung paano yung mga looks niya. Marami na nga ngayon ang gustong maging kamukha ng mga Korean superstar. At ang hindi makuha sa forma, idinadaan pa sa pagpaparitoke. Sa bansang itinuturing na plastic surgery capital ngayon sa buong mundo. Saan pa kundi sa Korea mismo. Hello guys! Hi! Ang vlogger o video blogger na si Shekinah, aminadong diskumpiyado sa kanyang ilong. Hindi raw kasi ito katulad ng ilong ng mga K-drama actress. Ganyan lang yung bet ko, yung parang wala lang. At dahil halos araw-araw siyang humaharap sa camera para mag-vlog, pakiramdam ni Shekinah, mas magiging confident siya kung maa-achieve ng kanyang ilong ang Korean look. Why not magpa-enhance ako ng features ko so that pagka nasa harap ako ng camera, mas open yung eyes ko and then mas okay yung bridge ng nose ko. Does that count as surgery?
Sakto namang inoferan siya ng isang beauty clinic sa Korea para sponsoran ang kanyang surgeries. All expenses paid. I can't wait to go to Korea. Hunyo nung nakaraang taon, lumipad pa Korea si Shekinah para sa inaasam-asam niyang rhinoplasty o nose lift at para makomplete ang kanyang Korean look. Sumailalim din siya sa isa sa pinaka-in-demand na plastic surgery sa Korea, ang double eyelid surgery at facial liposuction. I'm asking myself if I'm nervous, and I'm pretty sure that I'm not. Can you open your mouth? Close your mouth. Pagkatapos nito, namaga ang mukha ni Shekinah. How do you feel? So, sobrang hirap talaga huminga sa ilong. So, you have to breathe through your mouth. Tapos, hindi mo rin siya ma-move ng maayos. Yun yung isa sa mga challenges. Everything went smoothly. You don't need to worry. Yay! Mahigit isang buwan din siyang nanatili sa South Korea para sa kanyang recovery. Koreans, wala silang pake. Nakakatuwa. Pero lahat ng sakit na pinagdaanan, worth it daw. Dahil heto na si Shekinah ngayon. Bago ako magpa-plastic surgery, I consulted my parents if they're okay with it. Dahan-dahan ko siya, hindi ko siya biniglap. Inopen ko lang yung mga possibilities na siguro magkakaroon ako ng bashers or it will always be used against me. Pero inisip ko na I'm doing this for myself. Bunga ito ng concept natin ng self-identification. Nakikita natin yung sarili natin doon sa kultura, konteksto ng Korea. Kung titingnan natin, gusto lang siguro ma-identify ng kabataan natin yung sarili nila doon sa Korean wave na ito. Dahil puro mga Korean star ang hinahangaan na ngayon ng maraming Pilipino, lalo na ng mga bata, sila na rin ang ginagaya ang itsura. Mga gusto nilang maging ka-look alike. Pakiusap nila, huwag silang husgahan. Kamsahamnida! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.